Matthew 28:19. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang talatang ito ng banal ng kasulatan ay ginamit maraming beses upang suportahan ang isang bautismo na hindi gamit ang pangalan ni Jesus. Kaya ano ang big deal? Kung hindi tawagin o gamitin ang pangalan ni Jesus na nagbuhos ng kanyang dugo para sa atin, ay walang kapatawaran ng kasalanan. Malinaw na ibinigay ni Jesus ang mga tagubilin sa mga apostol na magbautismo sa pangalan. Ngayon, karamihan sa atin maunawaan na ang Ama ay hindi ito pangalan, ngunit ito ay titulo. Kagaya ko, mayroon akong ama, pero hindi iyon ang pangalan niya. Ako mismo ay anak, ngunit hindi iyon ang aking pangalan. Ang Diyos ay banal, at ang Diyos ay isang espiritu. Ngunit ang banal na espiritu ay hindi pangalan niya. Binigyan tayo ng Diyos ng pangalan kung saan dapat tayong lahat ay maligtas. Gawa 4:10. Nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Ang kaligtasan ay dumarating lamang sa pangalan ni Jesus. Sa Filipos 2:9-10, sinabi dito, dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Kaya ano ang pangalan ng anak? Karamihan sa mga tao, kabilang ang mga hindi Kristiyano, alam nila ang kwento about sa nanganak si Maria ng isang anak na lalaki at tinawag ang kanyang pangalang Jesus. Ang sunod na tanong ko ay kung ano ang pangalan ng Ama. Sinabi ni Jesus sa 1:5-43, sabi niya, naparito ako sa pangalan ng aking Ama, subalit ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. At sabi din niya sa chapter 14:10, hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nanatili sa akin, ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Sa Hebreo 1:1-4, tinutukoy dito si Jesus. Sabi dito, ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel, tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila. Malinaw na nagsasaad na siya ay dumating sa pangalan ng kanyang Ama. Sa Hebreo 1:4 ay sumusuporta sa kanyang claim na ang kanyang pangalan ay minana mula sa kanyang Ama. So we can conclude na ang pangalan ng Ama ay Jesus. Now, ano ang pangalan ng Espiritu Santo? Sinabi ni Jesus, ang Espiritu Santo ay ang patnubay. Sa Juan chapter 14:26, kung saan sinabi niya na sa verse 26, sabi dito, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Sa talatang ito ay pinaalam ni Jesus na ang patnubay ay pinadala sa pangalan ni Jesus. Ito ang dahilan kung bakit sa bawat naitalang account ng mga apostol ay nagbautismo sila sa pangalan ni Hesukristo at sila ay hindi tumawag sa mga titulong Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Sa buhat
Sa Gawa 2:38, sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Sa Gawa 10:48, at iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos hiniling nila kay Pedro na manatili pa roon ng ilang araw. Nang marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa Buhat 22:16, sinabi dito, "At ngayon, ano pa ang hinihintay mo? Tumayo ka na, magpabautismo at tumawag ka sa kanyang pangalan upang mapatawad ka sa iyong mga kasalanan." Sa Galatians 3:27, si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo'y nabautismuhan sa inyong pakipagkaisa sa Kanya. Ngayon, ito ang aking sunod na tanong. Kung paano ang isang taong ituring ang kanilang sarili na ligtas kung hindi nila ibinihis si Kristo? Maraming doktrina o pagtuturo ngayon na mga tuwira na ang bautismo ay dumarating pagkatapos ng kaligtasan at sinabing ito ay optional lamang. Ngunit sinabi ng Biblia na isuot natin si Kristo sa bautismo. Paano tayo maliligtas sa kasalanan kung hindi pa tayo nalinis sa ating mga kasalanan o kung hindi pa natin isinuot si Kristo? Ipinaalam sa atin sa Gawa 2:38 na ang bautismo ay para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ipinaalam din sa atin sa Buhat 22:16 na sa pamamagitan ng bautismo, hinuhugasan ang ating mga kasalanan. Inihayag din ng Roman 6:3 na tayo ay binautismuhan sa kamatayan ni Jesucristo upang tayo ay bumangon sa bagong buhay, isang bagong kapanganakan na ipinanganak muli. Kung ang sinong mga nagsasabing ang bautismo ay hindi makapagliligtas sa atin, ay direktang salungat sa salita ng Diyos at sinungaling. Ang Biblia nagsabi sa 1 Peter chapter 3:21. Sabi dito, "Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi ito nililinis ang dumi ng katawan. Ito'y pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng isang pagkabuhay ni Jesucristo." So kung sinabing ito ay isang optional na bahagi ng kaligtasan, ito ay isang malaking mali. Unawain mo na ang plano ng kaaway ay linlangin ka. Kung makukuha niya ang isang tao na mag-isip na siya ay naligtas kahit hindi, or if he can get someone na makaligtaan ang pagbabayad sala ng dugo ni Jesus sa pamamagitan ng hindi pagtawag sa kanyang pangalan sa bautismo, then nagawa ng kaaway ang kanyang trabaho. Hindi lamang niya nilinlang, ngunit sinisira pa niya. Now, ano ang mali sa pangalang Jesus? Ang mga tao magdarasal at nagpalayas ng mga demonyo at nangaral at nagturo at umawit sa pangalan ni Jesus. Ngunit kapag nagbautismo sila, iniwan nila ang kanyang pangalan gaya ng sinabi ni Jesus sa Matthew 7. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, "Panginoon, Panginoon, hindi po ba sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga himala?" Ngunit sasabihin ko sa kanila, "Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan." Kaya, ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad ko sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, umaha, at binayo ng malakas na bangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Itayo mo ang iyong bahay sa ibabaw ng bato. Magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus.